Agosto taong 1578, sa hilagang silangan na lalawigan ng Ganguando, isang malakas na bagyo ang humahagupit sa isang seaside village, bumunot ng mga puno at humahampas sa mga kubo, sinigurado ng mga taga-nayon ang kanilang mga paninda at nagsisiksikan para sa pagtatakip, habang ang mga mangingisda ay nagpupumilit na isecure ang kanilang mga bangka at ang pier, para lamang magkaroon ng napakalaking tidal wave na nagpapadala sa kanila sa kumukulong tubig. Pagsapit ng umaga, tahimik na ang dagat, at ang mga residente ay nagsimulang linisin ang mga labi na naiwan ng bagyo. Ang isang masayang resulta ay ang mga isda ay nadala ng bagyo, at ang mga tao ay tinitipon ang mga ito sa maliit na dakot sa baybayin. Sa isang kalapit na kuweba, isang dalaga ang nagpupumilit na gumalaw, pagod at natangay ng buhangin. Nagtataka ang mga mangingisda patungo sa yungib, at napangangan nang makita nila ang babae sa loob. Ito ay isang tao, bulalas nila. Pagkaraan ng ilang sandali, isang maharlika, si Lord Yang ay nagmamadaling umuwi na tuwang-tuwa, tinanong ang mga mangingisda na naghihintay sa kanya, nasaan ang sirena? Ipinakita siya sa kanyang lawa, nanlalaki ang mga mata upang makita ang babaeng nakaupo roon, medyo bagbog, nakatali ang mga palso, ang mahabang kumikinang na buntot na nakaunat sa kanyang harapan. It's a real mermaid, tuwang-tuwa siyang huminga. Lumapit siya sa kanya, ngunit binalaan siya ng isang mangingisda na mag-ingat, sinasabing kapag may nang maltrato, nagtaas ng kamay sa isang sirena, maaari niyang sipsipin ang kaluluwa nito at mabubure ang alaala nito. Iyan ang proteksyon sa sarili ng sirena laban sa mga tao. Nagkibit balikat si Lord Yang, na nagsasabing hindi siya magtataas ng kamay sa kanya, kundi isang kutsilyo. Pinaulanan siya ng isang sidilang glare ng sirena. Ang maharlika ay hindi mapag-aalinlanganan kung naiintindihan niya siya, ngunit isinasantabi ito. Nangako siya sa mga mangingisda ng gantimpala bago bumaling sa kanyang mga plano para sa piging ngayong gabi. Iniisip niya kung kailan darating ang bagong hirang na mayor. Marahil sa lalong madaling panahon, mula sa hitsura ng malaking naglalakbay na partido sa kalsada. Ang bagong alkalde, si Dam Ryung, ay sumakay sa kanila, at ang kamera ay nananatili sa isang jade bracelet sa kanyang palso. Sa piging noong gabing iyon, pinapurihan ni Lord Yang si Dam Ryung, pagkatapos ay nagtanong kung narinig niya ang tungkol sa mga sirena. Itinanggi ng isang maharlika ang mga kwento bilang kathang-isip, ngunit ibinalita ni Lord Yang na mayroon siyang kaakit-akit na tanawin na maipapakita sa kanila. Ibinaling ang kanilang atensyon sa kanyang lawa, buong pagmamalaki niyang ibinunyag ang kanyang nahuli. Tumangala sa kanila ang sirena, mukhang naliligaw at nalulungkot, nakaupo sa lambat habang tinutulak siya ng mga mangingisda ng mga patpat. Naiintriga, bumaba si Dam Ryung para mas masusing tingnan. Tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng gagawin ni Lord Yang sa kanya, at nakuha ang paliwanag na ang langis ng sirena ay hindi kapani-pani walang mahalaga, nasusunog sa napakahabang panahon at hindi kailanman magiging masama. Ipinagmamalaki ni Lord Yang na nakuha niya ang kapalarang ito para sa pagiging tapat sa kanyang bansa at pamumuhay ng magandang buhay. Pinipigilan ni Dam Ryung ang kanyang pagkamuhi kay Lord Yang sa ngayon, ngunit ngayon ay pinapakita niya ang ilan sa mga ito, na ipinapaliwanag na pinagmasdan niya si Lord Yang, at nalaman niyang binili niya ang kanyang paraan sa isang posisyon sa gobyerno at pagkatapos ay triple ang buwis sa pangingisda. Sinabi niya na ang hari ay nagpapataw ng matinding parusa laban sa mga opisyal na nagpapabigat sa mga tao, na nagpapahiwatig na si Lord Yang ay maaaring mawalan ng leeg dahil dito. Natakot, si Lord Yang ay nagtanong kung ano ang gagawin, nagtatanong kung mayroong anumang bagay na gusto ni Dam Ryung. Kahit ano, tanong ni Dam Ryung. Pinagtibay ito ni Lord Yang, pinadalhan ng isang patagilid na sulyap ang sirena. Nagtama ang mga mata nila ni Dam Ryung ng matagal. Ang susunod na bagay na alam natin, ang sirena ay tumalsik sa dagat, lumalangoy patungo sa kalayaan. Nagmamasid si Dam Ryung mula sa bangka sa itaas, habang mula sa baybayin, si Lord Yang ay nagmumura sa pagiging mataas ng alkalde. Nangako siyang babawiin muli ang sirena at aalisin ang alkalde. Pinapanood ni Dam Ryung ang sirena na lumalangoy, ngunit huminto siya upang lingunin siya, pagkatapos ay tumalikod upang lumangoy hanggang sa kanyang bangka. Inabot niya ang nakalahad niyang kamay. Nagtataka si Lord Yang kung, ayon sa mga alamat, ang ibig niyang sabihin ay kaladkarin siya sa ilalim ng tubig, nakawin ang kanyang kaluluwa, at burahin ang kanyang alaala. Sumagot ang mangingisda na binubura lamang ng mga sirena ang mga alaala na gustong burahin, ngunit mas mabuting iwasan ang paghawak sa kamay sa anumang kaso, ang mga tao at sirena ay nabubuhay sa magkaibang mundo, mabuti man o masama ang kapalaran, ano ang maaaring mangyari. Sa kanyang bangka, lumuhad si Dam Ryung, inabot niya ang kamay ng sirena. Ang pananatili sa ganoong mahabang sandali, magkahawak kamay, nakalok ang mga mata.